Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Para sa most essential learning competencies, natatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Halimbawa, pagsiklab ng digmaan, labanan sa bataan, Death March, at labanan sa Corregidor. Sa nakaraang aralin, tinalakay ang naging resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa. Ang focus ng araling ito ay ang motibo ng mga Hapones sa pagsakop sa bansang Pilipinas at ilalarawan din ang paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang makontrol ang ekonomiya ng bansa ay isa lamang sa mga layunin nila tungo sa hangaring imperialismo at maipagpatuloy ang adhikaing pagbuo at pagpapalawak ng samahang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sa pamamagitan ng araling ito, matututuhan ang nakalipas kung paano uunawain ang kasalukuyan at kung paano haharapin ang mga hamon ng kinabukasan. Sa araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa, makagugunita ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop ng Hapon sa bansa, at makalilikha ng sanaysay ukol sa motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa. Suriin ang mga larawan. Ano-ano ang mga pangyayaring ito na naganap sa panahon ng pananakop ng mga Hapones? Bakit nangyari ang mga ito? Gaya ng labanan sa bataan, pagsuko sa Corregidor, at Death March. Ngayon ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Narito ang ilang paglalarawan patungkol sa mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Isulat sapat lang ang K kung nagpapakita ng katotohanan at titik DK kung hindi ito nagsasaad ng katotohanan. Unang bilang, ang pagkontrol sa ekonomiya ng Pilipinas ay isang malaking bahagi ng hangarin nilang imperialismo. Ito ba ay katotohanan o hindi katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay K. Katotohanan. Pangalawang bilang, sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii noong ika-7 ng Disyembre 1941. Ito ba ay katotohanan o hindi katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay K. Katotohanan. Pangatlo, ang USAFFE noon ay sapat sa mga eroplano at kagamitang pandigma kaya naman natalo nila ang mga Hapones. Ito ba ay katotohanan o hindi katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay DK, di katotohanan. Sapagkat ang mga USAFFE ay walang sapat na mga eroplano at kagamitang pandigma. Kaya naman sila ay natalo ng mga Hapones. Pang-apat, Araw ng Kataksilan, ang tawag sa paglusob ng mga Amerikano sa Pearl Harbor. Ito ba ay katotohanan o di katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay DK, di katotohanan. Dahil ang mga lumusob sa Pearl Harbor ay hindi mga Amerikano, kundi mga Hapones. Panglima,
idineklara ni MacArthur ang Maynila na bukas na syudad. Ito ba ay katotohanan o di katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay K. Katotohanan. Ngayon ay umpisahan na nating talakayin ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya, naghangad silang mapalawak ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Isa sa mga bansang nasakop nila ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin, ang imperialismo. Kaya naman, noong ika-7 ng Disyembre, 1941, pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii na kung saan tinawag ang pangyayaring ito na Araw ng Kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang hukbong sandatahan ng mga Hapon ay unti-unting nasakop ang Pilipinas hanggang sa idineklara ni MacArthur na bukas na syudad, open city ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Samantala, inatasan ni Pangulong Franklin Roosevelt si MacArthur na tumungo sa Australia. Ngunit bago siya lumisan, ay ipinahayag niya ang "Ako'y magbabalik, I shall return." Labanan sa Bataan. Isa sa mga kilalang pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig ay ang labanan sa Bataan. Noong panahong iyon, si General Edward P. King ang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Noong Abril 1942, ang commander ng hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homma ay sumalakay sa Bataan. Buong tapang at giting na nakipaglaban ang mga USAFFE o Estados Unidos Armed Forces in the Far East laban sa mga Hapones. USAFFE ang tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Subalit, dahil sa matinding kalagayan ng mga kawal, gutom, uhaw, sakit at hirap, sumuko ang mga pwersang USAFFE sa mga Hapon ng panahong iyon sa pangunguna ng commander ng hukbo na si General King. Ang pagsuko na ito ang nagbigay hudyat ng pagbagsak ng Bataan. Death March. Nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang iba'y napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Ang ibang mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakaligtas ay isinakay sa tren hanggang San Fernando. Dinala at ikinulong sila sa Kampo O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Death March. Labanan sa Corregidor. Matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilang USAFFE sa Corregidor. Ang pagbomba sa nasabing himpilan ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright at ng iba pang kasapi ng USAFFE noong Mayo 6, 1942. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, bakit sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas? Narito ang aking halimbawang sagot. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas dahil ang motibo nila ay upang makontrol ang ekonomiya ng bansa na isa lamang sa mga layunin nila tungo sa hangaring imperialismo
at maipagpatuloy ang adhikaing pagbuo at pagpapalawak ng samahang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pangalawang tanong, bakit tinawag na araw ng kataksilan ang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor? Narito ang aking halimbawang sagot. Dahil pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii na kung saan tinawag ang pangyayaring ito na araw ng kataksilan. Ito ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangatlong tanong, bakit nagapi ng mga Hapones ang mga sundalong USAFFE na naging resulta ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor? Ang aking halimbawang sagot ay, dahil sa matinding kalagayan ng mga kawal, gutom, uhaw, sakit at hirap, sumuko ang mga pwersang USAFFE sa mga Hapon ng panahong iyon na nagbigay hudyat ng pagbagsak ng Bataan. Pang-apat na tanong, ilarawan ang mga pangyayari sa Death March. Narito ang aking halimbawang sagot. Nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones nang walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang iba ay napilitang uminom ng tubig mula sa mga kanal na kanilang nadaraanan. Maraming sundalo ang nanghina at namatay sa daan. Panglima, aling mga pangyayari ang umantig sa iyong puso? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Umantig sa aking puso ang hirap na naranasan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa paglalakad nila mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga na walang inumin at pagkain. Sa tindi ng uhaw ay uminom na lamang sila sa mga kanal na kanilang nadadaanan. Marahil, isa-isa silang namamatay habang naglalakad. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Isulat sa sagutang papel ang konseptong hinihingi ng bawat bilang. Unang bilang, himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii. Ano ang tawag dito? Magaling! Ito ay tinatawag na Pearl Harbor. Pangalawa, naatasang commander ng hukbong USAFFE na namuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Sino siya? Magaling! Siya ay si General Edward P. King. Pangatlo, ang pagbomba sa nasabing himpilan ng Corregidor ang naging dahilan ng pagsuko ni General Jonathan Wainwright noong Patlang. Magaling! Ito ay noong Mayo 6, 1942. Pang-apat, dito dinala at ikinulong ang mga sundalong nakaligtas sa Death March. Saan ito? Magaling! Ito ay sa Campo O'Donnell sa Capas, Tarlac. At panglima, tawag sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapones. Magaling! Sila ay tinatawag na United States Armed Forces in the Far East o USAFFE. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari upang makabuo ng lagom ng aralin. Isulat ang 1 hanggang 5 sa sagutang papel. Pag-aralan ang mga sumusunod na pangyayari at alamin kung ano ang unang pangyayari sa mga sumusunod. Sagutan na natin mga bata. Ang bilang 1 ay Disyembre 7, 1941, pataksil na sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang may bilang 2 naman ay noong Abril 9, 1942, sumuko ang mga sundalong USAFFE sa mga Hapones. Ang may bilang 3 naman ay nagmarcha ang mga sumukong sundalong USAFFE. Ang may bilang 4 naman ay nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng USAFFE sa Corregidor.
At ang may bilang 5 naman ay Mayo 6, 1942, bumagsak ang korehidor. Para naman sa pagsasanay bilang 5, sa pamamagitan ng fact-storming web, ilahad ang mga pangyayari sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Mga pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Una, noong 7 ng Disyembre, 1941, pataksil nilang sinalakay ang Pearl Harbor, ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika sa Hawaii. Ang sumunod na pangyayari ay noong Abril 1942, ang commander ng hukbong Hapon sa pamumuno ni General Masaharu Homma ay sumalakay sa Bataan. Ang sumunod na pangyayari ay pinalakad ng mga Hapones ang mga sundalong Amerikano at Pilipino nang walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Tinawag itong Death March. At ang sumunod na pangyayari ay matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng USAFFE sa korehidor noong Mayo 6, 1942. Para naman sa pagsasanay bilang 6, kung ikukumpara natin ang pamamahala ng mga Hapon noon sa Pilipinas sa pamamahala ng mga inihalal na pinuno sa ating bayan ngayon, ano ang pagkakaiba nito? Pangatwirana ng iyong sagot sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Narito ang aking halimbawang sagot. Kung ikukumpara natin ang pamamahala ng mga Hapon noon sa Pilipinas sa pamamahala ng mga inihalal na pinuno sa ating bayan ngayon, masasabi ko na mas maayos ang pamamahala ng mga inihalal na pinuno sa ating bayan ngayon, sapagkat malaya tayong nakagagalaw sa ating bansa. Walang pang-aaliping nagaganap sa bawat mamamayan kumpara noon na may takot ang lahat ng mga Pilipino. Tumutulong rin ang ating gobyerno na mapaunlad ang ating bansa, gayon din ang mapaunlad ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Tandaan, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas upang mapalawak ang kanilang teritoryo. Ang pagbomba sa Pearl Harbor ang simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ang labanan sa Bataan, Death March at labanan sa korehidor ang mga pangyayaring naganap sa pananakop ng mga Hapones. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 7, isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at mali kung mali. Unang bilang, ang labanan sa Bataan ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali, sapagkat hindi labanan sa Bataan ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig, kundi ang pagsakop ng mga Hapones sa Pearl Harbor na himpilan ng mga Amerikano sa Hawaii. Pangalawang bilang, ang commander ng hukbong Hapon ay si General Masaharu Homma. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangatlo, matapos ang pagsuko ng mga USAFFE sa Bataan, nilusob ng pwersang Hapones ang himpilan ng USAFFE sa korehidor. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, ang pagsuko ng mga Hapones ang nagbigay hudyat ng pagbagsak ng Bataan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali, sapagkat hindi pagsuko ng mga Hapones, kundi pagsuko ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. At panglima, ang USAFFE noon ay sapat ang kagamitang pandigma. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali, dahil sila ay walang sapat na kagamitang pandigma. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito?
Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!